Kumusta mga kaibigan? Welcome sa aking channel. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-apply ng Japan Visa gamit ang BFS Global. Kung ikaw ay nagpaplanong magbakasyon o mag-aral sa Japan, siguradong makakatulong ang video na ito sa'yo. Bago tayo pumunta sa pag-fill up ng appointment, alamin na muna natin kung ano nga ba ang BFS Global. Ang BFS Global ay isang third-party service provider na tumutulong sa pagproseso ng visa applications para sa mga bansa tulad ng Japan. Sa pamamagitan nila, mas magiging madali ang proseso ng pag-submit ng visa. Ngayon, pumunta na tayo sa Embassy of Japan in the Philippines. So dito makikita nyo yung mga announcements ng Japan para sa pag-a-apply ng Japan Visa. So number 2, makikita nyo dyan na yung Visa Center start date ay April 7, 2025. So yung Visa Center na operated ng BFS Philippines Private Incorporated, sila yung mag-aayos lahat ng mga papel guys. So wala na tayong travel agency. Kung may mga katanungan naman kayo regarding sa pag-a-apply ng visa, pwede nyong i-contact guys ang Japan Embassy. So, i-click nyo lang tong inquiries concerning visa at lalabas na dito guys lahat ng mga email, mobile number ng mga Japan Embassy dito. So, meron tayo sa Cebu, meron tayo sa Davao at meron tayo sa Manila. Ngayon naman sa Visa Center na bago, eto guys yung mga schedule. So, meron tayong 5 center sa buong Pilipinas. So, meron sa Parañaque, meron sa Makati, Quezon City, Cebu, at Davao. So, ito yung mga address, guys, ng kanilang visa center. So, kailangan nyo lang, guys, na malaman is dapat yung schedule. So, syempre, mamaya ituturo ko sa inyo kung paano mag-book ng appointment. Yan, i-click nyo lang yung link na visa.bfsglobal.com, then, lalabas na mamaya yung appointment. Kapag nakita na natin guys, lumabas na yung page ay click nyo lang yung book now. So ayan, ito yung website para makapag-book kayo ng inyong slot para sa mga visa center. Ngayon, bago kayo makapag-book, kailangan meron na kayong account sa BFS. So magsa-sign up lang kayo. So akin kasi meron na akong na-sign up na account kaya enter ko na lang yung email ad ko tsaka password, then sign in. Dito, makikita nyo yung button ng Start Booking. So, i-click nyo lang yung Start Booking. Then, lalabas na yung mga need nating applyan or need nating i-fill up. So, ayan. Sa unang form, magmimili kayo ng application center. So, we have 5, Cebu, Davao, Makati, Parañaque, or Quezon City. So, piliin yung pinakamalapit sa inyo, guys. So, ako, klinik ko Parañaque. Sa pagkiklik din guys, be sure na mabilis yung internet connection nyo kasi medyo ito sa akin loading talaga yung aking website dahil ang tagal ng internet namin or mabagal. So, kakailanganin din kasi natin ito para mas mabilis yung booking natin at mas accurate. Sobrang dami kasi guys na gustong pumunta sa Japan ay napakabagal din itong website. So dito naman sa choose your appointment category, meron tayong 3 or more than 3. So pwede kayo mamili dyan. We have the temporary visit or the 90 days, long term and other, temporary visit for multiple visa. So i-click nyo lang dyan guys kung anong klaseng appointment category yung pipiliin nyo. Etong last guys ay choose your subcategory. So bakit nga pa gusto nyong pumunta sa Japan? Ano yung dahilan nyo? Is it for tourism, transit, visiting distance relatives, visiting US military personnel? So dito, kailangan piliin nyo po ng tama. Then after nyo maklik yan, lalabas yung earliest available slot date. So dito, March 21 pa lang, pero guys, ang date na ay April 28, 2025. So, ganun karami guys yung gustong pumunta ng Japan. So, punta naman tayo dito sa details. Kailangan makakompleto natin yung details natin. So, fill in below the information as it appears in the photo page of your passport. So, kailangan, kung ano yung nasa passport nyo guys, ito yung i-fill up nyo dito. So, first name, yan yung pangalan nyo. Last name, apelido nyo. Then, gender nyo, female or male. Then, kailan inisyo yung date ng inyong passport. Yan po yung ilalagay ninyo.
So, kailangan po tama yung mga pinifill out nyo na details. So, ayan. Next, kung anong citizenship natin, syempre, pipiliin natin dyan Philippines. Then, i-click lang natin din tong passport number. So, ano yung nakalagay dun sa passport nyo, yun lang din yung ilalagay nyong passport number. Sa passport expiry date, yun naman kung kailan may expire ang passport nyo. So, wag po kayong malito sa mga pag-fill up dito sa personal details natin. So, kailangan i-review nyo po to guys. Then, pagdating naman sa contact number nyo, kailangan po active. Kasi dito kayo i-text ng BFS kung ano na yung status ng inyong application. And also po, yung email, kasi dito rin magsasend ng receipt at update ang BFS Global Services. So, ayan. So, after natin ma-fill up lahat yan, pupunta naman tayo sa pag-book ng appointment. Ang service fee sa BFS Global guys ay 520 pesos only. So, yan po yung bayad ng service nila. Sa visa free, yung visa po kasi talaga sa Japan ay free lang po. So, kailangan i-click natin yung continue. Then, dito sa book an appointment, makikita nyo yung latest or yung pinaka-available date kung kailan kayo makakapunta dun sa mismong center. So, ayan, clinic ko yung pinaka-latest. So, April 28, 2025. Ayan, lahat ng details nandyan naman, guys. Ngayon, mamimili naman kayo ng appointment time. Kung gusto nyo ng morning, afternoon. Pero usually, guys, walang evening ha. Puro morning or afternoon lang tayo. So, dito, premium lunch 1.5. Medyo mahal yan, guys. Ibig sabihin yan, naka-premium kayo. Mamaya ipapakita ko na lang din. Ngayon, iibahin ko yung date niyan kasi mahal itong premium. Puro 1.5 na lang yun natira. So, ikiklik ko na lang din yung afternoon. Ibig sabihin, wala ng slots, naubos na. Yan. I-check na lang natin, guys, yung ibang date kung meron pang ibang available na mas mura. Kasi yung i-apply natin, guys, is regular na lang. O yan. Check natin yung 29. So, sa 29, grabe, ang slot, guys, selected is 720, nag-iisa na lang siya. Yan ang clinic ko, kasi regular na 520 pesos lang yan. Then, click continue. So, makikita nyo sa side naman yung 520 dyan. So, sa premium lunch, ito yung mga services na pwede nyong i-avail doon. So, click natin yung read more. Yan, click natin. So, kapag premium lunch, may 1,500. So, direct access to premium service counter where staff will verify the documents provided. So, hindi na kayo pipila dyan. Or maaaring may pila pero mas maikli compared to regular lane. Meron din kayong cold and hot beverage at saka dedicated team member na mag-a-assist sa inyo during the submission. Libre na rin po ang photocopy, printing, photograph, SMS, and courier service. Kaya, masyadong, kung iisipin, okay na din sa 1.5. Parang same lang as sa agency, di ba? Ngayon, ito namang option na two-way courier services. Fees. So, mag-add kayo ng 900. Ibig sabihin nito, ipapadala nyo yung inyong documents doon sa visa center. So, we'll arrange the return ng documents. So, ibabalik sa inyo yung inyong passport na kompleto din. So, mas okay kasi hindi na kayo magbabiyahe pa ng mahaba at mas makakatipid kayo. Meron namang courier fee services. Pupunta kayo doon sa mismong lugar at sila magbabalik sa inyo. Then, form filing 11. Dito, yung team, tutulungan kayo na magkumpleto ng paperwork kapag nag-a-apply kayo ng online. So, yung staff nila will guide you through the process from the start to finish, explaining the questions and recording your answers. So, kailangan magkaroon tayo nitong additional 300 kapag ang gagawin natin two-way courier services para mas kompleto yung documents natin. Then, meron din silang translation service, photograph service na 180 pesos. Then, meron din silang SMS na kung saan malalaman mo yung status ng inyong applications. Hindi ka nakakabahan kasi alam mo kung yung status mo ba ay denied or nakatanggap ka ng visa from Japan. Then, photocopy nila is 5 pesos.
So, try lang nating i-click yung service na 900. Yan, ko-confirm natin ng 900. Plus, syempre, for temporary, yun lang muna yung gagawin natin. Then, click nyo lang yung continue. Then, makikita nyo, kailangan i-review natin lahat ng details ng ating applications. Yung name natin, birthday natin, ayan. Services na mga in-avail natin, at saka fees, plus additional fees. So, once we are done, just click the accept button and the yes to, then, you may proceed to pay online. So, ayan na po yung pinaka-last part ng ating video, yung pay online. Sabi nga, payment disclaimer. Communication the BFS from payment gateways, whether the payment was successful or not, can take up to 2 hours. So, wag niyong isipin na hindi pa kayo nakakatanggap ng inyong PDF email or yung email notification. Kailangan guys, maghintay po muna kayo ng 2 hours. Then, dito lahat naman, meron naman mga useful tips para malaman kung yung payment nyo canceled or yung payment nyo yung decline. So, kailangan ang gagawin natin ay kailangan nating magbasa talaga. So, at saka, wag nyong madaliin yung pag-fill up at ulitin nyo guys yung mga details baka kasi magkamali kayo. So, ayan guys, ito na totally yung pinaka last part. So, ngayon magdedirect tayo dun sa 2C2P payment provider. So, dito, makikita nyo mamaya na ang ina-accept nila ay Visa card. Kung may Visa card kayo, yun guys yung payment na kakailanganin para makapagbayad tayo ng Visa services fee sa BFS Global. So, eto. Once na makikita nyo guys yan, yung global card number nyo, yung Visa, enter nyo guys yung card number nyo, tsaka yung email address. Then, continue payment. So, yan na yung pinaka-last na part natin. So, hoping na natulungan ko kayo sa kung paano mag-book ng appointment dito sa BFS at hoping na maging successful din ang pag-a-apply nyo ng visa sa Japan.